Basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Up for a debate si Palace Press Officer Claire Castro laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa kanyang personal vlog. Kay VP Sara, mukhang ang hindi lalaban dito kay kay Lovely. Sa akin pa kaya. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Walang problema. Diba? Usap kami. Anong plano mo sa pagiging presidente mo? At tatanungin ko siya, bakit ka laging fake news? Ganon. Binitawan ito ni Yusek Castro. Good morning. So ngayon mga kababayan, papakita ko sa inyo mga kababayan ko dahil nga po itong video na ito ay nakaraang gabi lang dahil po ay nagalit na po or nainis na siguro si Yusek Claire Castro. Kanino po mga kababayan? Siyempre po kay Sara Duterte. At hindi na po talaga nakatiis si Yusek Castro kay Sara Duterte. Hinamon na po niya ng one-on-one debate si Sara Duterte, ang VP ng mga DDS. Mga kababayan, ano kaya ang sagot ni Sara Duterte? Pero bago yon mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo kung paano nahantong sa hamunan o bakit hinamon ni Attorney Yusek Claire Castro si Sara Duterte ng isang debate one-on-one. Panoorin natin mga kababayan. Eto. Undersecretary Claire Castro si Vice President Sara Duterte sa isang debate. Binatikos din ito si VP Sara at kinumpara pa sa nagdaang bise. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Up for a debate si Palace Press Officer Claire Castro laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa kanyang personal vlog. Kay VP Sara, mukhang ang hindi lalaban dito kay kay Lovely. Sa akin pa kaya. Kasi mga kababayan ko, bago po si Yusek Claire Castro, si Lovely po muna, Granada, o mas kilalang loyalista ng mga kakamping. No? Hinamon po niyan ng one-on-one diretsahan si Sara Duterte ng isang debate tungkol sa war on drugs, tungkol sa West Philippine Sea. Kaya lang mga kababayan, mukhang natakot po ito si Sara Duterte. Dahil po ay napakagaling po mag-English at napakalalim ng accent nitong si Lovely Granada, mga kababayan ko. Kaya ang daming pinaiyak ni Lovely Granada ng mga DDS vloggers. Biruin ninyo, yung ibang mga DDS vloggers ito ay million pa ang followers sa kanilang mga social media account. Pero umiyak po. Nag-iisa lang po si Lovely Granada, mga kababayan, na isang pinklawan partida. Nag-iisa lang po siya, pero ang dami pong mga DDS vloggers na umiyak. No? Lalo na kaya ito, si Yusek Claire Castro, hinamon niya anytime daw po, anytime. Mag-debate kaming dalawa, anytime. Kaya lang, siyempre, alam naman nating mga Pilipino kung ano lang ang kakayahan ni Sara Duterte. Ang kanyang kapasidad magsalita, ang kanyang kapasidad magtagalog, lalong-lalo na po mag-English. Tila talo pa ito sa grade school na estudyante itong si Sara Duterte. Panoorin natin mga kababayan, ito pa, pahayag ni Yusek Claire Castro. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Walang problema. Diba? Usap kami. Anong plano mo sa pagiging presidente mo? At tatanungin ko siya, bakit ka laging fake news? Ganon. Binitawan ito ni Yusek Castro sa gitna ng pahayag ng political commentator na si Lovely Granada na ayaw niya makipagdebate sa Duterte supporters dahil ang bise lang ang gusto niyang harapin. Pero kung kay Granada daw ay hindi sisipot ang bise, paano pa raw kaya kung siya ang makakatalo nito? Sa panayam ni Granada sa The Spokes ng Billionaire News Channel, nanindigan ito na hindi niya kailangan ng posisyon para debatihin ang bise dahil isa siyang Pilipinong pinagsisilbihan ni Vice President Sara Duterte. But are you ready? Let's say someone challenges to a debate. Are you willing to debate with a DDS? No. I'm only willing to debate with VP Sara Duterte. Wow.
Bahagyang sumang-ayon din si Castro sa isang comment na tila talo raw sila ni Granada kung murahan, patayan at nakawan umano ang labanan. Suko ako doon. Pagkamurahan. Pag murahan na. Mukhang wala ring laban si Lovely sa murahan. At wala rin tayong panalo kapag kaparamihan ng assassin dahil wala tayo, zero tayo doon. Sinusugan din ni Castro ang pahayag ng Malacanang. Sara Duterte, alam namin na napapanood mo itong mga video na ito, ang paghahamon sa iyo ni Lovely Granada at ang paghamon sa iyo ng one-on-one debate ni Attorney Yusek Claire Castro. Ano na, Sara? May tapang ka pa bang natitira sa balat mo, Sara Duterte? O umaasa ka na lang sa mga trolls mo? Umaasa ka na lang sa mga bubong vloggers na umiiyak na ngayon? No? Biruin nyo, first time in the history ng Pilipinas na hinamon ang isang vice-presidente ng isang normal na Pilipino. Saan ka makakita niyan, mga kababayan ko? First time in the history in the Philippines na hinamon ang isang vice-president na Pilipinas ng isang normal lang na tao. Pero alam naman natin na hindi po sasagot si Sara Duterte dahil ang kanyang utak po ay hindi po kayang banggain o makipag-debate kay Lovely Granada. Lalong-lalo na kay Yusek Claire Castro. Baka matay si Duterte, Sara Duterte. Ano? Sa hindi pagtulong ng bise sa gobyerno sa kabila ng lahat ng umano'y nalalaman nito mula sa pagpapababa ng presyo ng bigas hanggang sa preparasyon sa epekto ng gyera sa Iran. Makasarili kung tawagin ni Castro ang vice-presidente at naikumpara pa kay Naga City Mayor and former Vice President Leni Robredo. Kung bakit sasabi ko selfish, unang-una, sabi niya marami siyang alam, di ba? Kahit galit ka sa Pangulo, magtrabaho ka pa rin. Kahit kaaway mo ang Pangulo, bakit si VP Leni at that time? Kahit inaaway siya ni Pangulong Duterte, nagtatrabaho siya. Meron siya ibang programa. Diba? Kahit ang liit ang budget niya, wala pa siyang confidential funds dun. FYI lang po, maraming trabaho si Sara Duterte. Panay travel, panay paninira, panay bangga sa Pangulong Marcos. Yun po ang trabaho niya bilang VP. Ang manira, ang magnakaw ng confidential fund sa kaban ng bayan at ang mag-travel gamit ang pera ng taong bayan. Yun po ang trabaho niya bilang VP. Hindi raw papansinin ng kampo ng bise ang pahayag ni Castro. Bukod sa bise, hinamon din ng Palace Press Officer si Navotas City Representative Toby Tiangco kaugnay ng umano'y katakatakang pahayag nito na papanagutin ng bise ang mga kurakot kapag nanuklok ito sa pwesto. So hanggang walang ginagawa si Vice Presidente doon sa ghost projects ng kanyang ama, hindi tayo maniniwala kay Congressman Toby Tiangco. Siya ay isang mapanlinlang. Patunayan niya yan. Toby Tiangco, patunayan mo yan. Hindi raw kasi kailangan maging presidente para maghain ng kaso, kaya hanggat walang napapanagot sa ghost projects sa ilalim ng Duterte administration. Biruin niyo mga kababayan ko, ginagawa po lahat ng kampo ni Sara Duterte para mapigilan lang ang impeachment kay Sara ngayong March 25. Di ba? Ginagawa po nila lahat, nililihis nila. Binabago nila yung mga issue, no? Pero hindi po nila mapipigilan mga kababayan ko ang final impeachment ngayon ni Sara Duterte sa Kongreso ngayong March 25. Kaya gumagawa sila ng drama, palusot, tactics. Yan ang ginagawa ng kampo ng mga Duterte. Mapanlin lang umano si Congressman Tiangco. Sagot naman ni Tiangco sa BNC, tila kalaban ang turing ni Castro sa mga taong iba ang opinyon at kaya nga raw inihain niya ang resolusyong humihiling ng expedited impeachment resolution. So mga kababayan ko, kung ako lang bilang kay Sara Duterte, kung ako papayo sa kanya, bakit hindi mo sagutin na lang ng diretsyo, Sara Duterte, yung mga aligasyon laban sa'yo sa confidential funds at sa pag-file mo ng salin mo? Bakit? Ano ba ang tinatago mo? Kasi kung sinasabi mong malinis ka at wala kang kinurakot, bakit takot kang humarap? Bakit takot kang magsalita? Kasi di ba, isipin natin, kung wala kang tinatago, bakit ka natatakot? Aber? Bakit po takot si Sara Duterte? Anong tinatago niya? Kasi karapatan din natin mga mamayang Pilipino para patunayan niya
na nagsinungaling itong Kongreso, no, sa aligasyon laban sa kanya. Kaya lang, ang kaso, hindi po siya dumadalo sa mga hearing niya, sa impeachment hearing niya. 'Di ba? Pinapatunayan lang niya kung gaano siya ka magnanakaw at kasinungaling na VP Presidente na tao sa Pilipinas. No? Nagbayad ka pa ng 16 na lawyers para magpunta, wala rin namang kwenta. Hindi dapat sumipot ka na lang, para ikaw na lang mismo ang nagsalita sa harapan ng Kongreso sa hearing. Ay nako Sara, wala ka talagang kwenta. Ay, ninahamo ka ng mga Pilipino, magdebate kayo.